Alright. Everybody, meet my mother. Ayan, makakasama natin siya. Mother, ang aking mga kasama sa farm to table. Wala pa sa kalahati yan. So kain na tayo. Oo, wala pa sa kalahati talaga. Natural sa ating mga Pinoy na kumain ng masasarap na dishes lalo na kapag gusto nating sumaya. Kaya ang food explorer natin si Shuvi, ang food trip sa isang lugar na makakapaghatid sa kanya ng spoonful of happiness. At natagpuan niya yan dito sa Silver Spoon sa Quezon City. We're thinking about people kasi, di ba? There's a connotation about growing up with a silver spoon. So we want, parang hindi lang yung mga rich yung nakakain na masarap. Yung food namin, if you can see it, we want it presentable, like parang katulad ng hotel-like, ganyan. But then, ang pricing namin is for everyone na affordable, tsaka kaya nilang bilhin. Bago siya magkaroon ng restaurant, nagsimula muna si Chef Desi na mag-serve ng mga dishes niya online noong kasagsagan ng pandemya. Ang minamarket talaga namin is more on giving back talaga sa community, lalo na sa mga frontliners. So, ang mga tinatap ko dati yung mga hospitals, yan sila. So, pero ang pricing ko doon mostly parang costing lang. Matapos ang isang taon, naitayo ang physical restaurant ng Silver Spoon. At dito na lalong nakilala ang mga signature dishes na binabalik-balikan ng kanilang mga customers. Mga putaheng pamilyar ang lasa, pero may dating nakakaiba. Na mismo si Chef Desi ang namili ng mga ingredients. So ako mismo pumupunta sa local market natin, and then ako mismo yung tumitingin sa mga ingredients. Nung kino-conceptualize nga namin yung mga dishes, sabi ko, baka pwede ang Bicol Express sa pasta. Parang kakaiba naman. Meron tayong ma-offer na kakaiba sa customers. Sobrang sarap. Ang sarap mo. Who would have thought na yung pasta pwede pala gawing Bicol Express? Maanghang. Yung alam mo yung savory na pasta. Hindi siya yung plain lang na pasta na walang lasa. Ang sarap niya. Spicy pork adobo, actually, it's very close to my heart. Kasi yan yung nag-start ang dish for Silver Spoon. Yung mother ko kasi in-invite kami to go with her sa mga fiesta. And then nakatikim ako ng similar taste. And then parang, ano kaya niluto yun? Doon ako nagkaroon ng passion na hanapin o mag-create ng dish. Nag-try and try lang ako ng mix and match ng adobo na yun. Yan, spoonful. Silver Spoon. Cheers! Sarap na. Pag ganito yung ulam, kaya ko umuwi ng isang kaldero talaga. Walang joke. Alright. Ang sarap ng lechon kawali, ipinares nila sa Spanish rice. It's like a paella in different form. Then we add chorizo. Tikman natin yung sauce. Ang tamis ng sauce. Crispy nga. Ang sarap. Ang dami nakatingin sa akin. Siguro gutom na sila. Grabe. I found my new favorite salpikaw. Alam mo yung sa sobrang tender niya, it melts in your mouth. We make sure lang na yung meat na ginagamit namin, it's ribeye. So we want it, yung doneness na is perfect para at least mag-complement siya dun sa sauces namin. It's very garlicky, and then we put, syempre, the premium butter para at least mas mag-elevate din yung taste niya. Bakit, di ba mga kapuso, mas masarap ang wings pag kinakamay? Ang sarap nito! Pero ang anghang niya. They can actually ask if they want extra spicy or more spicy, ganyan. So kapag kunwari extreme,
minsan fresh labuyo na yung nilalagay namin. Kasi marami kaming mga customers na they really love hot. Spicy level na super extreme. So kami naman, super nag-a-adjust kami sa they can request anything naman sa amin. Maanghang lang siya mga kapuso kasi sobrang silang generous magbigay ng sauce. So it's really coated with sauce. Spoonful of happiness. You want na kapag pumasok sila, kaya medyo chill vibes yung restaurant. Kasi di ba minsan we eat because we're stressed or we just want to celebrate. Pero sometimes, di ba, we want to sometimes reward ourselves lang kasi we did so many things for the day. Yung lalabas sila na masarap yung food na nakain nila. And then, yun, parang filled with spoonful of happiness. Uwi na lang sila sa bahay nila or somewhere, pero may filled with joy. Super grateful ako to everyone na nakasama ko. Hoping pa rin na mag-grow pa rin kasi sinabi ko yung kay Lord before. Sabi ko, Lord, make me a channel of blessing. And sana dito, through Silver Spoon, maka-share din ako ng blessing. Chocolate at strawberry. Matcha na may cocoa. Kapeng medyo maalat. At kapeng may orange juice. Kung bago sa pandinig mo ang mga flavor combinations na ito, where have you been? Ilan lang kasi ang mga yan sa kakaibang pwede mong matikman pag bumisita ka dito sa Burnt Cafe sa Scout Limbaga sa Quezon City. At si Food Explorer Shuvi, Ang sarap! nagising talaga matapos tikman ang mga drinks na ino-offer nila. Burnt Cafe. Actually, yung name ng anak ko, Brent Adam. So, siya si Burnt. Minsan kasi natawag siyang parang, minsan nabubulol. Brent, oh Burnt. Oh, I'm not Burnt. I'm Brent. Gaganon siya minsan. Hindi talaga ako nagkakape before. Like, wala akong knowledge about coffee. Pero nung pandemic, may friend ako na pakilala sa akin ng coffee. Parang naka-mocha pot lang ako. And then, napag-aralan ko siya na meron siyang iba-ibang taste notes. Hindi lang siya basta pait. So, doon ako naging interested talaga sa coffee. Pinag-aralan ko siya. Ang inspirasyon ni Sam sa mga drink recipes niya, kombinasyon daw ng mga paborito ng anak niya at ng iba't ibang ideas mula sa mga bansang nabisita niya. Kasi mahilig ako mag-travel. Kung saan ako nakakapunta, mahilig ako mag-try ng bago. So, kapag nagustuhan ko, tinatry ko siya dito and then ginagawa ko siya ng recipe. Yung burnt strawberry namin, meron siyang strawberry jam sa ilalim. And then may milk. Tapos, burnt na foam. Like chocolate, cocoa foam. Mahilig kasi ako sa strawberry. Tapos yung anak ko nga mahilig sa chocolate. Yung burnt, yung sa menu namin, yung burnt is chocolate. Cocoa yung gamit namin kasi favorite niya is chocolate. Ang sarap! Parang yung strawberry coated with chocolate. Ganun yung lasa niya. Ang sarap. Meron din silang matcha at chocolate in one drink. Matcha siya na nilagyan ng cocoa foam. Chocolate din siya. Mga kapuso, ang sarap niya. Para siyang, alam mo yung chocolate, pero hindi nawawala yung matcha. So refreshing sa taste buds, mga kapuso. Hindi siya weird at all. At kung medyo adventurous ka pa, meron din silang kape na may orange juice. Nasa Singapore ako, nasa isang coffee shop ako. Parang siguro meron na rin akong habit na gusto ko itry yung hindi ko alam. Nung tinikman ko siya, okay siya. Tapos nung umuwi ako ng Pinas, tinry ko siya ng ilang beses. Like, susuko na ako na hindi ko siya makuha. Pero nung nakahanap ako ng juice, orange juice na papasok dun sa lasa ng coffee, yun, nilabas ko na siya sa Burnt Cafe. Siguro ito yung iinumin mo pag gusto mo ng, alam mo yung refreshing lang sa feeling. Pero ito, may citrus feeling, pero kape siya. Pero mukhang ito si Shuvi, my personal favorite na. Grabe, nakagawa ako ng isa. Ang kanilang dirty horchata. This one is very, mabango. Kasi amoy cinnamon siya. Ito naman mga kapuso, one shot of espresso lang. So, tingnan ko kung gigising ba ako dito. Ay, ang galing. First time ko makatikim ng ganito. Parang tinapay.
At dahil may culinary background ang owner na si Sam, pasok din sa menu nila ang meriendang panalo ang lasa. Hindi ko in-expect na pwede pa rin yung perapa sa sisig. Finger food daw po to, pero hindi ako naniniwala. Sa mga kagaya ko dyan, dadala po kayo ng rice. Kailangan niyo po ng rice dito. Ang sarap. Fresh na fresh yung ano nila, shrimp. Feeling ko kakakuha lang ito sa dagat. Mahilig ako sa maanghang eh. Pero at the same time, yung seafood, nararamdaman ko, yung pasta na pangmayaman talaga. So Food Explorers, excited na ba kayo sa next cafe food adventure nyo? Ma-experience nila yung quality na ingredients, yung quality na experience na from other countries ko pa kinuha yung recipe. And of course, yung mga barista natin na pogi, ang aking mga kapatid, sila ang binabalik-balikan ng tao.